Ang South Korea ay muling nagpapakita ng lakas nito sa larangan ng paggawa ng mga barkong pandigma matapos ihayag na ang HD Hyundai Heavy Industries ay nakatakdang ilunsad ang pinahusay na 3,200 toneladang frigate para sa Philippine Navy sa taong 2026. Ang planong ito ay kasunod ng formal na paglagda ng kontrata noong Disyembre 2025 at itinuturing ng maraming defense analysts bilang isang pambihirang schedule sa pandaigdigang shipbuilding industry. Karaniwang tumatagal ng ilang taon ang proseso ng pagdidisenyo, pagbuo, pag-install ng mga sistema at pagsasagawa ng sea trials para sa isang modernong frigate. Mula sa conceptual design phase, detalyadong engineering works, hull construction, integration ng propulsion systems, paglalagay ng combat management system, radar, sonar, electronic warfare suite, hanggang sa pag-install ng missile launchers at naval guns. Lahat ng ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng koordinasyon at teknikal na kahusayan. Dahil dito, ang target na paglulunsad sa loob lamang ng humigit kumulang 1 taon matapos ang kontrata ay itinuturing na isang agresibo ngunit kumpiyansang hakbang ng kumpanya. Ang kontrata na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 at 50 milyong dolyar ay sumasaklaw sa 2 pinahusay na HDF 3,200 model frigates. Ang halagang ito ay hindi lamang para sa mismong konstruksyon ng mga barko, kundi pati na rin sa integrasyon ng mga advanced weapon systems, crew training, initial logistics support, at iba pang technical na aspeto na mahalaga sa operational readiness ng mga sasakyang pandagat. Inaasahan na ang final delivery ng 2 frigate ay maaaring maisakatuparan kasing aga ng 2027. Isang timeline na nagpapakita ng determinasyon ng parehong panig na mapabilis ang modernization program ng Philippine Navy. Ang HDF 3,200 ay inaasahang magiging mas makabago kumpara sa mga naunang frigate na nasa serbisyo ng Pilipinas. Posibleng kabilang sa mga upgrade ang mas advanced na air defense missiles, mas modernong anti-ship missile systems, pinahusay na anti-submarine warfare capabilities, at mas integrated na combat management system. Ang mga sistemang ito ay mahalaga upang mapalakas ang kakayahan ng Philippine Navy sa territorial defense, sea lane protection, at maritime domain awareness, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at hamon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang mabilis na schedule ng konstruksyon ay sumasalamin sa reputasyon ng HD Hyundai Heavy Industries bilang isa sa pinakamalalaking shipbuilder sa mundo. Kilala ang kumpanya sa kanilang K-Defense Competitiveness Principles na nakabatay sa 3 haligi: teknolohiya, bilis at pagiging maaasahan. Sa aspeto ng teknolohiya, patuloy silang nag-i-invest sa research and development upang makapaghatid ng mas advanced at interoperable naval platforms. Sa bilis, ginagamit nila ang optimized modular construction techniques na nagpapabilis sa assembly at integration ng mga barko. At sa pagiging maaasahan, may mahabang track record ang kumpanya sa paghahatid ng mga proyekto ayon sa itinakdang schedule at pamantayan. Bukod sa pagpapalakas ng kakayahang pandepensa ng Pilipinas, ang proyektong ito ay may mas malalim na implikasyon sa ugnayang panseguridad ng Maynila at Seoul. Ang patuloy na kooperasyon sa defense procurement ay nagpapakita ng lumalalim na strategic partnership ng 2 bansa. Maaari rin itong magbukas ng pinto para sa karagdagang proyekto sa hinaharap, kabilang ang maintenance support agreements, technology transfer opportunities, at posibleng karagdagang acquisition ng naval assets. Para sa Philippine Navy, ang pagdating ng 2 pinahusay na frigate
ay isang malaking hakbang sa pagpapatupad ng kanilang modernization roadmap. Sa pagharap sa mga bagong hamon sa seguridad sa karagatan, kabilang ang maritime disputes, illegal activity sa karagatan, at pangangailangan sa humanitarian assistance at disaster response, ang pagkakaroon ng mas modernong at mas may kakayahang mga barko ay magbibigay ng mas matatag na presensya at mas mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyon. Kung maisa sa katuparan ayon sa itinakdang schedule ang paglulunsad sa 2026 at paghahatid bago matapos ang 2027, ang proyektong ito ay maaaring magsilbing benchmark sa rehiyon pagdating sa bilis at kahusayan ng frigate acquisition. Ipinapakita nito na sa tamang kombinasyon ng teknolohiya, karanasan at matatag na kooperasyon ng dalawang bansa, posible ang mabilis ngunit dekalidad na pagpapalakas ng hukbong dagat ng Pilipinas.